to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me Magandang hapon po sa kanila. Medyo makulimlim ang panahon. Welcome po sa ating programa ng Masang Kaunting Kaalaman Pang-agaham. Magandang COVID-free araw po sa kanilang lahat. Mula sa inyong kaibigang scientist, Igan Rick Capistrano po. Sana po sinusunod natin ang mga protocol ng IATF. Manatili po tayo sa bahay at lalabas lang po kung merong mga essential na gagawin. Para po maiwasan natin ang napakabilis na pagkalat ng virus na COVID-19. So, bumabati po ako ng maayong aldaw sa ating mga tagapakinig at superheroes natin sa Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Cebu. Maayong aldaw, mga kaibigan natin dyan na nakikinig, sila Cathy Jimeno, sila Jeffrey Alyosa, maayong aldaw. May mga Visayas din na nakikinig dyan sa CDO, Cagayan de Oro City, kung saan dyan nakatira ang ating si Elmer Francisco. Mga kaibigan ko dyan, sila Weng at si Norman Balino, the professor, maayong aldaw. Marhay na hapon sa mga orago nating tagapakinig sa Kabikulan. Hindi nyo po na itatanong, ang aking pong ama ay nagmula dyan sa Bagabanok, Catanduanes. Ito ang bayan ng Bagyo. Meron nga pong kasabihan na ito daw Bagabanok, Catanduanes. Dati daw malayo yan sa Luzon. So sa sobrang lakas ng bagyo, natulak at umabot na sa dyan sa lugar ngayon ng Catanduanes. Hindi po tayo seryoso ngayon medyo ang science and technology kasi masyadong seryosong topic. So medyo para hindi tayo mag-stay na serious, medyo may konti-konti tayong pinapasok na katatawanan o comedy. So yan po ang Bagamanok, ang bayan ng Bagyo. Sa sobrang lakas daw ng bagyo dyan, so pag kasagsagan ng bagyo, yung daw kahoy na may pako, hindi nagagalaw yung kahoy pero nabubunot yung pako sa sobrang lakas ng bagyo. So talagang malakas kung ganun na nangyayari. So, kung halimbawa daw nagbabasa ka ng dyaryo at inabot ka ng bagyo, yung daw mga letters ng diaryong binabasa mo, nagliliparan daw So, talagang sobrang lakas ng bagyo diyan sa Catanduanes. Yun daw flashlight pag ginagamit mo at kasagsagan ng bagyo. Lumiliko daw yung ilaw ng flashlight. So, ganyan kalakas So, pinasasaya lang po natin kayo mga tagapakinig. Ang bayan po ng Bicol ay ang Mount Diwalwal ng Luzon dahil maraming ginto. So sa dami ng ginto, kuminsan na napapatid mo na mabilis mag-produce ng pera dahil sa dami ng ginto. Lalo na dyan sa Jose Panganiban na marami ring nakikinig sa atin. Naimbag na malem sa ating mga superheroes dyan sa Ilocanja region. Natatandaan ko nung nagpunta ako ng Baguio, mga Ilocano din ang salita dyan May nakasulat na malaking-malaki doon sa pader, anyat na pasamak dito yan. So, tinanong ko sa aking Tito Martin Galvadores diyan sa Cabuyao, ano ibig sabihin nun? Natandaan ko kasi nasa harap ng hotel ko anyat na pasamak dito yan. Ibig sabihin pala nun, ano nangyari dito? Pero doon sa baba, kasi pinicturean ko, may nakasulat din, Naspak Tarayaraya. Ano kaya ibig sabihin nun? Hindi rin maipaliwanag ng aking Tito Martin. Kasi sabi niya, malalim na Ilocano na daw yun. O pinaghalong Ilocano tsaka Kapampangan siguro.
So, mayap gatnapon sa ating mga tagapakinig dyan sa Pampanga. Dyan daw sa Candaba Viaduct pag nagda-drive ka. Yan po yung pinakamahabang viaduct dito sa Luzon. Pag nagsimula ka daw at may dala kang itlog, pagdating mo dun sa dulo, nagiging ibon na eh. So, yun yata yung ibig sabihin lang ng itlog sa Kapampangan. So, yan po. Ano naman po, buenas tardes sa ating mga superheroes at tagapakinig dyan sa Zamboanga. Yan po yung mga bayan ng Castilla-Loy at sa Cavite. Castilla-Loy din ang salita dyan. At syempre, sa Espanya, Manila, malapit sa UST. So, dako naman po tayo dito sa ating panimula. Okay. At syempre naman po, munti ko nang makalimutan. At syempre, binabati ko rin po ang aking magandang may bahay. Yung aking ex na napakasarap magluto, si Cecil Capistrano. Binati kita. Yan ang ngayon, kung ex ko siya dati, ngayon roommate ko na sa 35 years na aming pagsasama. Napakahusay niyang mag-ayos. Minsan, itutur ko kayo sa loob ng bahay namin. Magugulat kayo dahil sa pagiging maimis at maayos ang aking may bahay. So, medyo konting break muna tayo bago tayo dumako sa ating panimula. So we're right back sa ating programang Kaunting Kaalaman Pang-agham. Ito po ang inyong Igan Rick Capistrano sisimula ng talakayan. Bilang panimula, mga Igan, hayaan niyo po muna ako magpakilala para maganda yung ugnayan natin. Ako po ay isang kimiko na minsan nagiging komiko. Nag-aral po tayo ng BS Chem, graduate po tayo ng UST bilang isang scholar ng DepEd. So, scholar po tayo ng bayan. At ang paglilingkod na to ginagawa natin para ibalik natin yung scholarship na pinantusto sa aking pag-aaral. Ibinabalik ko lang po sa mamamayan. Nagpakadalubhasa din ako, kumuha ko ng masteral degree o Master in Science sa University of the Philippines bilang scholar ng IRI. Ito po yung International Rice Research Institute dyan sa Los Baños. Diyan po nagaganap yung mga research related sa rice para sa mga magsasaka. Hindi lang mga Pinoy na magsasaka, pati po mga magsasaka sa ibang bansa. Kasi ang mga report ng IRI, mga research report, pinapaabot yan sa buong mundo, pandaigdigan ng nakikinabang, lalo na yung mga rice-growing countries tulad ng Thailand, tulad ng Indonesia, Madagascar at Egypt. So may mga pinag-aaralan tayo na nakikinabang ngayon. Halimbawa, Madagascar. Nag-develop tayo dyan ng tinatawag na naked rice.
So, breeding ito. Walang ipa pag inyong hinarvest, ididiretso nyo na sa sako. Kaya lang hindi naging effective dito dahil napakadaming ibon. Gustong-gusto ng ibon yun. Pero dahil sa Egypt tsaka sa Madagascar, walang masyadong mga kulisap, mga ibon. So doon ngayon yun nagagamit. So sila po ang nakikinabang. Nag-aaral din po tayo ng pangalawang masteral degree, Masteral in Mechanical Engineering sa Victoria University sa Melbourne, Australia bilang AusAid Scholar. Maraming salamat sa bansang Australia dahil dito. Nakapag-develop din tayo ng mahigit na 200 consumer at institutional product sa local at global market para sa mga multinational at local companies bilang R&D manager at scientist. So, ito pong mga ginawa nating produkto, ginagamit na po at nabibili po sa local market. Iba't iba po ang gumawa niya. May Bayer, may Unilever, mayroong Diversey, tapos mga institutional na ginagamit na malalaking kumpanya. Mga food manufacturing factories, sila po yung nakikinabang. So, ginawa po natin yan. Saglit lang po. Ginawa po natin ito sa iba't ibang bansa na nakinabang naman ng, sa mga ito. So, madalas po tayo mag-travel para bigyan ng technical support habang inilo-launch o minamarket itong mga product dito. Huli po nating hinawakan ang senior scientist position, technical manager, SHE manager o safety, health, hygiene, and environment. At CSR head o corporate social responsibility. Ito po yung malapit sa puso ko. Ginawa ko po ito sa Diversey. Ang Diversey po ay dating subsidiary ng Unilever. Naglingkod po ako sa kanila ng 15 years. At madalas po nagta-travel kami. Ako mag-isa. Nag-work din po tayo sa Bayer Leverkusen, sa Reckitt and Coleman sa Malaysia, at sa Australia, Diversey Guam, Palau, American Samoa, at Saipan. So, well-traveled po tayo dahil sa mga nadidevelop natin, nare-research natin ng mga produkto. At tayo po ang nagpo-provide ng technical support para ito ay gamitin ng maayos at mapakinabangan. Okay? So, let's have a break. Iyan po ang aking pagpapakilala. I'll be right back. Shut up and sit down.
and sit down. Romantic, isn't it? Shut up and sit down. Technical issue sa signal. Hello, Adrian, narinig mo ako? Do I have an audio? Hello? Hello, Adrian? Can I continue? Hello, Adrian. Can I continue? Hello? May signal issues dito. Hello? 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 Oo. May... sige. Okay, okay. Balik po tayo. We're right back sa ating palatuntunang kaunting kaalaman, pang-agham at teknolohiya. Tuloy po tayo sa ating programa. Ang nabanggit ko na ang layunin po natin dito ay makapagbigay ng biyayang kaalaman para sa science at technology na maging kapakipakinabang sa ating mamayan. Tatalakayan po natin ang mga paksang pagbibigay solusyon sa mga issue at suliranin sa pang-araw-araw, lalo na sa mga related sa ating kabuhayan. Kuminsan, pag merong malaking news, i-discuss din po natin mga kaganapan at mga malalaking balita. Magbibigay din po tayo ng kapaliwanagan base sa agham na magdudulot ng kabutihan at pag-unlad ng kaalaman, kalusugan, trabaho, kalikasan, pag-aaral o education at general knowledge. So malawak po yung didiscussing natin at ito po ay laging kaakibat na related sa science and technology o agham at teknolohiya. Maaari din po nating talakayin kung mayroon kayong mga katanungan. Welcome po yan, mga feedbacks, mga comments. Let us hear from you and we'll be happy to answer your questions sa abot kaya ng ating kaalaman sa chemistry, sa science at teknolohiya. Bibigyan po natin ng kasagutan ng mga yan sa maliwanag o layman's term para mapakinabangan natin. Related naman sa mga fuels, meron din tayong kaalaman na
ano ko nga, na assess ko, na yung aking BS Chem, Masteral in Science, tsaka yung Mechanical Engineering degree, lahat ng thesis ko related pala sa fuel. So marami din tayong kaalaman related sa fuel. So yung tubig, seawater, paano natin may convert into fuel. So ang una nakaimbento niyan si Anton van Lavoisier. So hindi yung Pilipino na nagsasabi na napapatent daw niya yan. Kasi 1800 pa lang napapatent na ni Anton van Lavoisier yung paggawa ng oxygen at hydrogen mula sa tubig na ginagamitan ng catalyst para mas mabilis. So, i-discuss din po natin yung biodiesel. So, kung meron kayong maraming gamit na mantika o kahit bagong mantika, pwede ko ituro sa inyo kung paano nyo siya gagawa ng reaction. Hindi filtration lang, gagawa ng reaction para makagawa tayo ng biodiesel. Halimbawa, katulad nito. Ipapakita ko sa inyo. Itong biodiesel na to. Ito yung diesel, ito yung coconut biodiesel, at ito yung used cooking oil biodiesel. So, halos magkapareho lang sila. Depende sa kulay. Ito sa Shell, ito galing. So, itong biodiesel na to, pwedeng gamitin sa any engine na diesel, walang modification at gaganda pa yung forma ng makina natin. Dahil unang-una, madulas, galing oil nawawala ng usok. Bakit nawawala ng usok? Sapagkat ang pagkakaiba ng diesel sa biodiesel, yung molecule nila magkasing haba. Except yung biodiesel, merong oxygen sa dulo, kaya ang tawag dito, ester. Methyl ester. Kung galing sa coconut methyl ester. Yan, pasubali pa lang yan. Kung sino man ang interesado sa inyo, isulat nyo lang po dito sa comments below o magtanong lang po kayo. Bibigyan natin ng panahon para maipaliwanag sa inyo kung paano ito ginagawa, kung paano ginagamit, at kung paano gaganda yung takbo ng makina ng inyong mga diesel engine. So, mga engine, iba't ibang klaseng engine, kahit yung gasoline, yung diesel, yung mga modern engine ngayon, iba't ibang design, tsaka yung kung narinig nyo na yung fuel cell, FEHM, walang gumagalaw na parte ng makina, pero very efficient siya, mas efficient twice sa diesel o gasoline engine. Yan po yung fuel cells. Isa po yan sa mga naging thesis natin sa Australia. Ang focus po natin, ito yung forte natin, yung consumer products. So, kung makikita nyo, at nabanggit ko na rin kanina, yung consumer product, mga 200 na consumer product, yan po yung dinevelop natin para sa local at global market. Kung meron kayong tanong, pwede kong ipaliwanag yan. Kung meron kayong improvement, meron kayong formula, gusto nyo pagandahin, gusto nyo maging kapuna-puna sa market, pwede nating talakayin at magbibigay ako ng suggestion without knowing your formula. Although normally alam ko na yung mga formula niyan. So yan yung mga consumer products. Saan ba binibili yung mga raw materials nito? Tsaka yung mga packaging materials. So sa tagal ng pagtatrabaho natin dyan sa industry na yan, halos alam ko na kung saan pinakamura na may quality at saan makakabili ng mas murang produkto na hindi kayo mag-i-import, available locally. So mga innovations tulad ng paano mo pagagandahin, paano manonotice sa shelf ng grocery yung iyong product. So ang tawag po dito, yung bang marketing ng ating product, sales and marketing ng ating product. Kung minsan mapupuna mo,
pag ang isang mamimili pumunta sa grocery, yung shelf ng sabon, ang una niyang ginagawa, inaamoy niya. So magnet lang yon. So mas mabango, mas mabibili yung produkto mo. So kung halimbawa mas malaki, makikita mo mayroong mga insecticide na sobrang tatangkad. Pero pag inalog mo, kukunti lang yung laman. Meron din naman na detergent, powder detergent na 1 kilo yung katabi niya, pero siya 1 kilo din, pero sobrang laki, kasi laki na ng unan. So merong mga technique ng paggawa dyan, yung ginagamitan natin ng fluid bed na sinasabi para magkaroon ng buhaghag ng produkto at madaling makita at mabili siyempre. So yan ang tinatawag na research and development na mababasa pa lang natin sa mga scientific journal, mga research agencies ng universities, mga private at government agencies. So gusto nating talakayin yan para makaabot sa inyo, mga tagapakinig, yung biyaya ng research na dulot ng science and technology o agham at teknolohiya. So marami pong ganyan na pwede nating talakayin. So yan po ang ating layunin sa pangkalahatan. Makakatulong sa ating mga mamamayan, sa lipunan, at sa ating mga mahal na bansang Pinas. So let's have a break first. We'll be right back. Sige. Okay. Okay. Go na. Balik po tayo sa ating talakayan sa ating programang Kaunting Kaalamang Pang-agham. Marahil po napanood nyo na sa news noong Tuesday yung massive explosion na naganap sa Beirut, sa Lebanon. Ito po yung kapitolyo ng Lebanon. So makikita natin iba't ibang video. May malayo, may malapit. So, merong malayo, may malapit na video. So, nakakagimbal. Sobrang lakas ng pagsabog na ito. At sinasabi na ito ay nagmula sa isang storage o warehouse ng ammonium nitrate. So, ammonium nitrate, makikita natin, dalawa yung nitrogen yan. So, sinasabi nila na na-confiscate daw ito from Russia at inimbak muna doon. Pero sobrang tagal na. As a chemist, alam natin na pag nag-evaporate ito at may konting kislap, sumasabog ito. Sobrang lakas ng pagsabog nito. At ang shockwave na nagagawa nito ay napakabilis. 2.5 km per second. So kung halimbawa nasa luneta ka, immediately in a second, abot na ito sa Moraita, sa Espanya o sa UST in just a split second. Ganong kabilis yung kanyang pagsabog. So sinasabi na ito daw ay gagamitin fertilizer. Pero siyempre alam natin na ang Beirut o ang Lebanon, maliit lang yung agricultural sector niya para mag-imbak ng ganito karami na toniladang ammonium nitrate. Ito yung isang uri ng fertilizer. Pag sinabing fertilizer, NPK o nitrogen, phosphorus, at potassium. So, ito, ammonium nitrate, dalawa yung nitrogen niya. So, mas mabisa itong fertilizer compare sa urea. Kaya lang, napakadelikado. So, bilang chemist,
ah, hindi natin nire-recommend na mag-imbak ng ganito karaming explosive sa iisang lugar lang. Dito sa Pilipinas, mayroon tayong tinatawag na PICCS o PICS, Philippine Inventory of Controlled Chemicals and Substances. So namomonitor yan ng DENR, ng customs, tsaka ng FDA. So meron silang unified windows para i-trace yan. So pag pumasok yan sa pantala natin, nakikita kung sino may kailangan, saan yan pupunta, at minomonitor. Ginagawan pa ng escort yan pagta-transport niyan dahil napakadelikadong chemicals yan. No, katulad nga nangyari sa Lebanon, yung pagsabog talagang within 10 kilometers radius talagang sira lahat ng bagay na tinamaan ng shockwave. Pero makikita natin ang Beca Valley maliit lang. So malamang kung ito ay gagamitin sa agriculture o kaya sa mining, ginagamit din kasi yan sa mining parang may iba pa sila sigurong paggagamitan. Kaya sobrang dami niyan. So hindi natin alam yon at malamang hindi lang sa agriculture at sa mining yan gagamitin. Bilang isang chemist, alam naman natin na pwede itong gawin pampasabog o bomba tulad na nangyari. So isa yan sa mga ginagamit na components ng bomba. Nakita natin na bago sumabog yung ammonium nitrate, meron ng kulay itim at kulay red na usok na nag-trigger para pasabugin yung ammonium nitrate. Yung usok na yon as a chemist, parang nakikita kong either phosphorus pentoxide yon o kaya strontium. Yun ang kulay ng usok ng strontium tsaka phosphorus pentoxide. So itong mga to ginagamit din sa military. So nakikita nyo may kumikislap-kislap bago sumabog yung So ito pwedeng yung kislap na silvery ang kulay. Ito yung aluminum. So pag pinaghalo-halo mo yon, mga components ito ng pampasabog na nag-trigger para pasabugin yung ammonium nitrate. So talagang may ibang purpose ito kung bakit napunta doon. So yan po, may mga katanungan tayo. Halimbawa, sabi nga ng aking Tito Martin Galvadore sa Kabuyaw, anyat na pasamak dito. Yan. Anong nangyayari dito? Bakit meron tayong ganong kadaming components ng pampasabog? So yung phosphorus pentoxide at strontium ginagamit yan na red signal ng mga military. So alam natin yan sa chemist. So merong iba pang dahilan kung bakit nakatenga yan dyan at hindi pa dinispose immediately. Kasi taon na daw ang lumipas nandyan yan. Pwede nang gamitin yan na pampataba ng lupa at gamitin sa mining. So napag-usapan natin ang explosive. So isa po sa mga unang inventor ng safe explosive ay si Alfred Nobel. Siya po ay isang Swedish chemist noong 1864. So matagal na to. So marami tayong makukuhang inspirational story lesson sa buhay ni Alfred Nobel. Kung alam niyo na, ito po yung nagsimula ng Nobel Peace Prize Award. So ito, ang reason bakit niya ginawa yung dynamite dahil yung kapatid niya nasabugan ng ordinaryong explosive na hindi safe gamitin. Yun ang reason bakit siya gumawa ng dynamite. Pero may kwento yan kasi nung nag-experiment siya para makagawa ng isang safe na explosive, yun nga dynamite o TNT, trinitrotoluene. Naghahalo siya ng aquarehiya sa kanyang laboratory. So doon sa laboratory na yon, meron siyang hydrochloric acid, nitric acid,
Tapos isinasalin niya sa isang graduated cylinder. Nabangga ito ng kanyang laboratory gown nung inaabot niya yung isang cylinder. Tumapon ngayon yung aquareia na may nitric acid at sumambulat sa kanyang laboratory gown. So yung laboratory gown, normally cotton yan eh. So dahil observant siya, iniisip niya, nire-record niya yan lahat, yung pagiging observant niya. Dahil ill-tempered si Alfred Nobel, nung inabot na ng aquareia acid yung kanyang balat, natunaw na yung cotton. So hindi pa uso ngayon dati yung mga velcro. So hinatak niya yung kanyang laboratory gown, tapos ibinato niya sa isang lugar. Ang nangyari, tumama ito sa oven na mainit. Maya-maya, kinuha niya yung record book niya, biglang sumabog. So, pinag-aralan niya yung record book. Ano yung reason bakit sumabog? So, cotton, which is organic, cellulose, plus nitric acid, nitrocellulose. So, dahil marami siyang nitric acid doon, pati yung mga xylene, yung mga toluene, yung toluene na nilagay niya ng nitric acid, naka-form siya ng trinitrotoluene. Doon nagsimula na ang dynamite. So dahil doon, yung nababangkrap nilang negosyo, umunlad. Kasi yung mga nag-aaway ng mga kapitbahay, kapitbansa, sa kanya lahat bumibili ng pampasabog. Yung mining industry globally, sa kanya din bumibili ng safe na dynamite. So yun po yung nagpayaman sa kanya. Kaya lang, isang araw, may nakita siya sa obituary ng newspaper. Nakalagay doon, namatay na daw yung merchant of death. Yung merchant of death, tinutukoy po yung pangalan niya, Alfred Nobel. Kahit hindi naman siya namamatay. So dahil dito, nakonsensya siya kasi kung halimbawang mamamatay siya, babansagan pala siya ng merchant of death. So, inisip niya, kailangan bumawi ako. Ang yaman na accumulate ko, kailangan ibalik ko sa mga tao, mga scientist, na nag-i-initiate ng katahimikan, kapayapaan, at mga invention na nakakatulong sa bayan. So, ito po ang simula ng Nobel Peace Prize Award. So, kaya kayo, pag may mga nangyayaring kaganapan sa paligid nyo, dapat maging observant tayo. Kasi pag naging observant tayo, nire-record natin yan, mapapakinabangan natin ito sa future. Maaring katulad na nangyari kay Alfred Nobel, pwede tayong maging bilyonaryo dahil sa pagiging observant natin. Dito sa Pilipinas, meron din mga pangyayaring related sa ganyan. Yung pagiging observant. At isa na, yung ating national scientist na si Dr. Ramon Barba. So, inspirational story din ito. Gusto kong i-share sa inyo. Siya po yung scientist na inventor ng mango flower inducer. So, dito, ginamit din niya as fertilizer yung potassium nitrate. So, nitrate na naman ito. So, ito po yung sinusubaybayan ng DENR na pag bumili ka at itin-transport mo, required ka na meron kang escort na mga sundalo o constabulary. Kasi baka ma-intercept ng mga NPA at gawing bomba. So, yun po yung kapakanan ng tao ang iniisip nila, kaya ito'y restricted yung potassium nitrate dahil nga sa pagiging pampasabog niya aside from being a fertilizer. So, dito po sa experiment na ginawa ni Dr. Ramon Barba, meron siyang experiment na hindi related sa mango flower induction. So, dito, ginawa niya ganong kalayo ang potassium nitrate na ilalagay ko para mapakinabangan ng mangga. So, 1 hektarya mga mangga yon, nilagyan nila ng iba't ibang layo.
So, merong isang trial kasi tatlong replication niya normally sa isang variant. Halimbawa, 3% potassium nitrate para sa 10 mango na to na magkakalayo, hindi magkakatabi. So, variant 'yon. Merong isang trial na yung potassium nitrate napapwesto doon sa nakahilig na sanga ng mangga. So kung puputulin niya yun, malaki ang effect doon sa experiment niya kasi nawala ng, kumbaga sa tao nawala ng kamay. So may effect yun sa fertilization. So ginawa niya, ibinuhos niya na lang doon sa sanga na yun. After 1 week, nagulat siya. 3% na potassium nitrate. Nag-induce ng flowering doon sa area na yun na binuhusan niya ng fertilizer. So, dahil meron siyang record at observant siya, gumawa siya ng separate experiment. Pero syempre, hindi niya pinabayaan yung experiment ng mango plantation. Dito nagsimula ang mango flower fertilization. So, ginawa niya itong mas efficient, hinaluan niya ng iba't ibang chemicals tulad ng gibberellic acid. So, instantly, wala pang 1 taon, ang Philippines nag-e-export ng mangga. For the first time, maraming nakikinabang ng export natin. Mango from the Philippines, yung mga pico, yung mga iba't iba pang variety. Yung mga Russian mango, isprayan mo lang yan. Magbubulaklak yan after 1 week. Pero pinakita rin niya sa mga farmers, binigay niya tong royalty na to as libre sa mga farmers. So pinapatent niya to, hindi siya kumuha ng royalty. Yan ang Pinoy scientist. So para magbulaklak ang mangga, kailangan yung pinakadulo niya ng dahon niya, ang tawag meristem, yung sibol. So dapat ang diameter ng sibol niya, sinlaki na ng hinliliit natin. Tapos pag in-spray mo yung potassium nitrate na 3% na may konting patak ng gibberellic acid, pang pa-induce, kailangan i-spray ito ng pinong-pino dahon ng mangga. May ito matayan ng dahon ng mangga. Mapasok. Pag nakapasok siya dyan, enough time, mag-i-induce ng flowering. So, sinubukan niya at yung mga iba pang prutas na i-induce din. Pero may mga variety na kahit anong proportion, kahit na anong concentration, hindi siya na-induce. Halimbawa, yung Indian mango. Total, 3 times a year nagbubunga yan. O twice a year nagbubunga. So, hindi na kailangan i-induce. Pero ito, hindi na i-induce yung flowering. Yan po si Dr. Ramon Barba. Isa pong matalinong scientist at very observant. At nagre-record siya ng kanyang mga data. Sinubukan po natin yan sa Iba, Zambales at San Nueva Ecija. So, tuwan-tuwa po yung mga technician ng isang plantation o mga plantation sa Zambales at Nueva Ecija na kaya palang gawin ito at madagdagan yung kita nila. Yung sinasabi nila na masisira daw yung mangga, hindi po totoo yun kasi itong potassium nitrate para itong vitamins. So subukan nyo, 3% na potassium nitrate, ilagay nyo lang sa trigger sprayer. I-spray nyo sa orchids, mamumulaklak yung orchids nyo, parang magic. Pero the fact, it is science and technology na nagmula sa inventor na Pilipino na may pangalang Ramon Barba. So, siya po ang isa sa pinakamayaman dito sa Los Baños. Scientist po natin yan sa UP Los Baños. Okay? So, konting break muna. Magbabalik po tayo in a while.
Okay. Nagbabalik po tayo sa ating talakayan dito sa Kaunting Kaalaman Pang-agham. So, tatalakayin din po natin yung mga related sa agrikultura ngayong panahon ng pandemya. So, sa susunod na broadcast natin, siguro magbibigay tayo ng mga konting kaalaman related sa tulong sa ating mga farmers. Na pupunan natin, kukunti na lang yung mga farmers natin. Tapos, lumiliit pa yung kanilang mga sinasaka, mga arable lands. Tapos, dumadami yung mga kulisap. Nagmamahal yung mga fertilizer. Yung iba, sumasabog pa. Talakayin natin para matulungan natin sila. Hindi lang mga farmers in general. Kasi ngayon, merong mga nag-aalaga ng konting gulay sa bakuran. Dahil may panahon, may time sila ngayong pandemya. So ito po, ibibigay nating kaalaman sa mga susunod pa nating mga talakayan dito sa programang Kaunting Kaalaman Pang-agham. So again, sinasabi po natin na welcome po ang inyong feedback, yung inyong mga comments, isulat lang po natin dito. Kung may mga tanong kayo, sasagutin po natin. At mga topics na fertilize using organic fertilizers tulad ng sesbanya. Mga damo lang yan na kumakalat dito sa paligid natin. Pwede niyong gawing fertilizer yan. Instead na bibili kayo ng mahal na urea o potassium nitrate o ammonium nitrate na posible pang makapinsala sa ating kapaligiran at sa ating buhay. Makahiya. Pag naglalakad kayo, kung minsan matitinig kayo ng makahiya. Ito yung tinatawag nating mimosa pudica. Talakayin natin. Ano po ba yung maibibigay niyan bilang isang fertilizer? At pwede rin gamitin niya na antimicrobial. So, makakatulong po sa atin yung pag-garden sa likod bahay o yung mga farmers natin na kung minsan nakikita nilang perwisyo tong mga damo na to, pwede natin yan talakayin. Kung minsan marami tayong ginagamit ng mga fertilizer, ang mamahal, pero hindi umuubra, hindi gumagana kasi merong deficiency dun sa lupa natin. So, may kukwento ko sa susunod na tinangkilik ng ating mga magsasaka sa Kuyapo kasi napatunayan nila na mabisa ito, yung tinatawag natin zinc sulfate. Yung normal na asin, paano ba natin magpapakinabangan yan? Di ba? Napakadaming pakinabang ng asin. Kahit yung tubig dagat, pwede natin gamitin yung pandilig sa mga coconut. So, yan po, iisa-isayin po natin yan para maging kapaki-pakinabang sa ating lahat. So, ito po ang inyong kaibigang scientist, Igan Rick Capistrano. Nagpapaalam po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Although meron tayong konting technical problem related sa signal, pagpaumanhin nyo dahil ito po ay maiden broadcast. Pasensya na po. At sa susunod po, magandang araw po sa inyong lahat. Mag-iwas po tayo sa paglabas at sana maging COVID safe po tayong lahat. Maraming salamat po. Keep safe. Thank you.